Hey guys, welcome back sa ating course. Ang topic naman natin ngayon is ang do's and don'ts before starting your YouTube automation. So, naglista ako dito ng 5 do's at 5 don'ts. So, mag-start muna tayo sa do's. So, number 1, do research your niche or niche. So, kung nakapili ka na ng niche, alamin mo ang mga trending ngayon. So, tuturuan ko kayo kung paano maghanap ng mga trending na mga videos sa topic natin sa SEO. Number 2, do a planned content strategy. So, magplano ka ng iyong content calendar. So, pwede ka mag-open ng spreadsheet at gumawa ka doon ng content calendar. At ibibigay ko din sa inyo ang mga tools na gagamitin nyo for content calendar. Number 3, do invest in quality tools. Dito sa YouTube automation, labanan dito guys ang pagkaroon ng quality videos. Kung hindi ka pasado sa camera mo, don't worry kasi dito ay face test, hindi mo na kailangan mag-camera. Kasi lahat dito stock footage or stock videos at mga AI na mga images. So, kailangan mo lang talaga ng high quality. So, ituturo ko din sa inyo mga tools na kailangan mo sa ating next na topic. Number 4, do focus on SEO. So, kailangan mong i-optimize in proper way ang iyong titles. So, paano nga ba mag-optimize yung titles? Ituturo ko din yan sa inyo sa next nating topic, which is sa SEO na topic. At ituturo ko din sa inyo doon ang pag-optimize ng descriptions at mga tags at keywords sa iyong YouTube videos. Number 5, do monitor your analytics. So, kailangan lagi kang nakamonitor sa analytics. Every 48 hours, kailangan nag-check ka sa analytics mo. So, pag nag-upload ka ng video ngayon, check your video after 24 hours if maganda ba ang kalabasan or pangit ang result in order for you to adjust your analytics or to adjust your own videos or your titles. So, next is don'ts. Ito naman ang kailangan mo iwasan bago ka mag-start ng YouTube automation. You don't need to expect instant or overnight success dito sa YouTube. So, success takes time. Aminin ko na sa inyo na hindi ito mabilisang process. So, please don't get discouraged. If sa first upload mo walang views, it is very normal. Normal lang na magkaroon ng ganyan. Number 2, don't ignore trends. Huwag mong i-ignore ang mga nagte-trending ngayon. Kasi isa yan sa mga katulong sa iyong YouTube videos para mas mabilis ang pag-grow nito. Number 3, don't skip on thumbnails. Ang thumbnails ang pinaka-importante sa lahat kasi yan ang unang makikita ng iyong mga viewers. So, kailangan maganda ang iyong thumbnails at tuturuan ko din kayo kung saan ka ba pwedeng gumawa ng thumbnails at paano nga ba gumawa ng optimized na thumbnails. Number 4, don't violate YouTube policies. So, please, huwag mong baliwalain guys ang mga YouTube guidelines, ang mga YouTube community guidelines. Kasi pag hindi mo alam ang mga YouTube community guidelines, kagaya ng mga copyright, pwedeng ma-terminate ang YouTube channel. Pero para maiwasan yan, meron din tayong topic dito sa course na to na ituturo ko din sa inyo paano maiwasan ang mga copyright claim, copyright strike, at copyright school. Number 5, don't try to do everything na ikaw lang mag-isa, if possible. Kung meron ka namang kaibigan na gusto din mag-start ng YouTube automation, you can connect with them. Pero, pag wala at feeling mo naman na kaya mo, I trust in you, kaya mo yan. Kasi ako nagsimula din ako, mag-isa lang. So, pwede ka din maghanap ng katulong mo, option lang siya. So, tandaan, ang pagiging successful dito sa YouTube automation ay nag-uugnay sa consistency and sustainability. So, you need to follow these do's and don'ts para hindi ka mahirapan sa YouTube automation. So, I'll see you in my next video. Bye-bye!